Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga lahat ng mga mananampalataya. Ang Panginoong Diyos ang atin pong manliligtas sa lahat ng oras. Ito pong aking gagawin ngayon. Ako po ay gagawa ng isang kasagutan doon sa tanong ng isang pari na si Brother Darwin Gitgano. Sorry, hindi kita matawag na father kasi bawal po sa Biblia yan. So, tatawagin kitang brother kasi magkapatid tayo ng pinanggalingan. Magkaiba lang tayo ng pananampalataya. Sa hamon mo, wala pang lumitaw o walang sumagot sa iyong hamon. Ang hamon mo, kung mayroon bang koneksyon ang SDE sa mga apostoles. Napakalaking koneksyon. Ito ang ginagawa kong video na to. Hindi rin para sa kay Brother Darwin Gitgano, hindi lang para sa mga CFD na sunod-sunuran. Mag-aral din kayo ng tama mga CFD. Kasi yung pag-deliver ninyo ng mensahe ninyo masyadong personal. Hindi po maganda. Kaya aralin nyo ang Biblia. Kasi ang sinabi ng Biblia, babasahin natin sa Titus. Pag mananampalataya ka, sa Titus 1:7, ito ang sinasabi pag mananampalataya ka ng Diyos. Kailangan walang kampitasan, walang pamersonal. So ito na may hindi pamersonal ang gagawin ko. Ang gagawin ko lang ay sasagot sa hamon ni Brother Darwin Gitgano. Kasi sumikat na siya. Sumikat na. Kaso lang daming mga sinungalingan. So atin pong itutuwid lang. Yung sa atin lamang itutuwid lang po natin. So maraming pastor ang iyong hinahamon, walang lumalaban. Ako na may hindi pastor, magpakilala ko sa iyo. Ako ay isang call culture, dating call culture nung bata-bata pa ako. Ngayon ako na may isang layman ng Seventh-day Adventist. So nag-aaral ako sa Values Education, sa eskwelahan talaga ng character building value education sa Biblia. So, alam ko po yung tanong mo ngayon, kaya sagutin kita. So, i-address ko po ito sa lahat ng mga CFD. Panoorin niyo itong aking video at review ninyo ang mga text na ibibigay ko sa inyo, yung mga text diyan. At hindi lang sa inyo. Sa mga SDE pet defender naman, ito'y gagamitin ninyong pandepensa. Hindi kayo matatalo dito. Kasi ito po yung koneksyon natin sa mga disipulo. Hindi lang sa disipulo, kay Kristo at sa Diyos na Ama. So unang basahin ko na teksto dito, ipakita ko lang po ang unang teksto na aking basahin. Sige, take note ninyo. Salmo 23:1. Napakasimple, ano? Anong sinabi niya dyan? Tingnan natin sa Biblia. Eto, mabasa natin. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako nangangailangan. So malinaw mga CFD o mga Catholic pet defender at saka mga pari. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako nangangailangan. So, pastor ang Panginoon. Ngayon, ang anak niya si Kristo. Ano naman? Pastor. Kayo din na nagsabi kung pari ang leader, pari din ang mga tauhan. Siyempre. O sige, papatulan ko kayo dyan. O diba, nabasa natin? Salmo 23. Ano kayo ninyo sa Biblia? Salmo 23:1. Ikaw ang aking pastor at wala na akong kakailanganin pa. So, wala na tayong kakailanganin pa dahil mayroon na tayong pastor. Ngayon, ang Panginoon ay aking pastor. So, wala tayong kakailangan. Pastor pala ang Panginoon, hindi pari. Pastor din ba ang mga disipulo? Pastor at Diyos, siyempre ang mga alagad pastor din. So basahin natin, key text na naman tayo, 1:21-17. Take note nyo para makita nyo. So, sabihin ko sa inyo, yung unang binasa natin, awit 23:1,
pastor si Kristo, pastor ang Diyos. So mga disipulo na marumbuhin natin kung pastor ba. So basahin natin ang Juan 21:17. Ito ang nakasulat. Sinabi sa kanya sa ikatlong bisis, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalungkot si Pedro kasi 3 bisis siyang tinanong ng Panginoon. Sumagot si Pedro, alam mo, iniibig kita, Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. O ano ngayon si Pedro? Ano ngayon si Pedro? Na mag-alaga sa mga tupa. Siya na ngayon ang pastol ng mga tupa. So pastor din si Pedro. Ngayon unang-una ang Diyos pastor, ang anak pastor, si Pedro na disipulo pastor. O ano nga sasabi ninyo na hindi kami connection? Puro pastor yung amin. Pastor ang Panginoon, pastor ang disipulo. So, ano ngayon si Pedro? Pastor na siya. Sino ang mga tupa? Ito yung mga mananampalataya. Ito. Basahin ko sa inyo yung mga tupa. Take note ang ketiks ha. Sunod-sunod, take note, pag-aralan ninyo. 1:16. At mayroon akong ibang tupa na hindi sa kulungan ito. Bakit niya sinabi? Ang kulungan dati kasi ng mga tupa, ang grupo niya tinatawag na kulungan kasi ayaw niyang may makalabas, yun ang Israel. So hindi na Israel ang hinanap niya ngayon. So mayroon akong ibang tupa na hindi sa kulungan ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking mga tinig. Ano yung mga tinig? Yun po ang mga kautusan. So yun po ang dapat diringgin. At magiging isang kawan at magkakaroon ng pastor. Malinaw Malinaw po ang nakasulat yan sa Juan 16:16 na magkaroon ng pastor. Bakit hindi pare? Kasi ang pare tinigil na nung namatay si Kristo sa Diyos. Si Kristo ang pumapapel na huling pare kasi ang mga pari nung unang panahon may kahinaan, may kamatayan. Kaya pumalit si Kristo na walang kamatayan mapa hanggang kailanman. So eternal life. Si Kristo. Siya ang pumalit na huling pare. So wala na pare. Ano ang inutusan? Pastor na. So ngayon, ang Diyos pastor, ang tupa pinasa kay Pedro. Inakwent si Pedro. Juan 21:17, inakwent siya maging pastor ng tupa. Ngayon, ang pamunuan ng kawan, pastor. Ano ang kawan na ito? Simbahan mo mananampalataya. Sasabihin ko sa inyo. Yung gawain ng mga Hudyo, yung gawain ng mga Judaism, at nakasunod itong kawan na to, ito pa rin ang iligtas ng Panginoon. Yung nakikinig sa kanyang tinig, mga utos. Yung nagbabawas sa mga utos, marami kayong binabawasan. Hindi kayo nakikinig sa kanyang mga tinig. So, sabadista ito. Patunay. Bakit sabihin kong sabadista ito? Saan ba yung sabadista? Galing Amerika, 1905, pumasok sa Pilipinas, naging sabadista tayo rito. 1863, nakaplagan ni Mrs. White, James White. Marami pa sila. 8 sila. So, itinayo ito kay Kristo. Kasi si Kristo ang nag-utos ng mga pastor. Malinaw ang connection ha. So, itinayo ito. So, babasahin ko sa inyo dito sa Malakias 1:11. Iknot ninyo. Sunod-sunod po ito na tamang proseso ng pagtuturo. So, Malakias 1:11. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw, mula sa nilulubugan niya, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. So tayo to, hintil. Di tayo Israel, tayo na hintil. At sa bawat dako na paghahandugan ng kanyang mga aking kamangyan. Ano yung sinasabing kamangyan niya? Ritual ba yan? Hindi po. Hahandugan, dadasalan, sasambahin. Yun po. At magiging dakila sa mga hintil, sabi ng Panginoon. Yun. Dakila talaga siya sa atin. Ngayon, gusto ko lang ipaliwanag na ito yung prophecy of the time. So, prophecy of the time. Sa Seventh-day Adventist, mayroon pong prophecy of the time. So, sa inyo, wala. So, sorry po talaga. At nasa Biblia ang hintil na iligtas ng kawan. Malakias 1:11. Pilipinas po ito. Alam po ninyo? Pilipinas po ito.
Sinabi doon, di ba? At mayroon akong mula sa sinisikatan ng araw. Ang sinisikatan ng araw, ito yung Pilipinas. At sa nilulubugan yaon. So ito yung Amerika. Di ba? Tingnan nyo sa mapa, sa globe. Ilang bisis ko na yung inulit. Pilipinas, combination with America. Ito yung nakasulat sa Malakyas 1:11. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan yaon. Maging dakila ang ating pangalan, sabi ng Panginoon. Hindi naman sabi ng Panginoon, mula sa Pilipinas hanggang Roma, mula sa Roma hanggang Pilipinas. Wala po. Kasi vice versa po yung mangyari noon eh. Hindi po kanluran ang Roma, ang kanluran Amerika po. Kalunulunuran Amerika po yan. So yun po malinaw po. So Pilipinas tayo at binanggit na sinisikatan ng araw at mula sa nilulubugan yaon. Anong lugar ito? Amerika ito. Ang mga leader namin galing sa Amerika. Ningungutya ninyo kasi baliw. Hindi niyo alam ang nagsulat niyan. Paninira din sa kanya. Mayroon siyang prophecy. At mayroon prophecy sa Biblia. Ito nang binabasa ko, prophecy of the times. Ang kanluran ay Amerika po yan at hanapin sa globe. Yun po. Sinisikatan ng araw. Confirm po yan. Sinisikatan ng araw, Pilipinas, dahil po sa maraming isla tayo rito. Mga pulo ng dagat. Yun po ang palatandaan. At hindi lang. Nasa awit natin ng bayang Magilo. Pirlas ng silanganan. Yun po. Malinaw po. May ebidensya po. May referensya po. So nasagot ko na po ang siguro nasagot ko na po. Tapusin ko lang. Tapusin sa pagpanood. Ang palatandaan ng mga pulo ng dagat sa mga mapa. Yun po. So ito kapatid, nasa Biblia tayo nakasulat sa prophecy. So ang kawan na namumuno ay pastor, hindi po pare. Tinapos na po ang pare. Huling pare po si Kristo. Tandaan po natin yan. Yun po ang sinabi ni Kristo. Siya ang huling pare. Pumalit sa mga pare na mga tao dahil may kahinaan at may kamatayan. Pumalit siya na walang kamatayan, mabubuhay, magpakailanman. So awit 23:1, Diyos pastor. Juan 21:17, San Pedro pastor sa kawan. So Malakyas 1:11, Pilipinas at Amerika. Yun po. Yun po ang joint venture ng kaligtasan. So mga kapatid, malinaw po na nasagot ko na ang sagot ng katanungan ni Brother Darwin Quintana. So para sa lahat ng mga kaibigan kong pastor dyan, Pastor Dison, Pastor Bacalares, uban pang hindi ko na-mention, at sa mga SDE, Pet Defender, gamitin nyo to, take note. Gamitin nyo to, malaking depensa to. Ang Matthew 16:18 ay hindi po naitindihan ng atin pong katunggaling reliyon. Alam nyo, dalawa lang naman ang naglalaban na reliyon. Sa daming reliyon ng Pilipinas, 3 lang ang reliyon. Una, Sabbath keeper. Pangalawa, Sunday keeper. Pangatlo, Antichrist. Naging reliyon din pala ang Antichrist. Ito yung mga reliyon na hindi naniwala na si Kristo Diyos. Marami yan kay Ismail, Antichrist yan. So, ito yung ginawa nilang tao si Kristo, binaba nila. So hindi nila kinikilala. Hindi tayo maligtas kung hindi natin kilalanin si Kristo Diyos. So yun po ang sa Antichrist. Sa Sunday keeper naman, ito po yung lagi pong nangungutya sa atin na baliw daw yung natin. So nasa Biblia, sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan yaon. So sige, sabi kayo ng baliw dyan, magsisisi rin kayo. Kasi ang kaligtasan nasa prophecy, nasa kasulat sa Biblia. Sinabi ng Biblia, mula sa Pilipinas hanggang sa Amerika. Mula sa Amerika hanggang sa Pilipinas. Vice versa po yan. Kasi ang una kasi nakatira dito mga Hebro. Ang Pilipinas ay hindi pa pinangalanan ng Pilipinas. Nung una, ang pangalan pa nito is Uper. Nung natalo ang mga Hebro sa digmaan ng mga
Muslim. Pinangalanan nila itong Marlika. Nung nandito ang mga Hebro, tayo mga Mili, mga Bisaya, at saka mga Muslim, lumusob ang mananakop na Roman. Mula 1521 hanggang 1939, 410 years tayong sinakop ng Romano Katoliko sa pamamagitan nila ni Magellan, Fernando Magallanes at si General Legazpi. Anong ginagawa nila sa mga Pilipino dito, Muslim o mga iba pang lahi? Pinapatay. Pinapatay nila. Pero pag pumunta sila sa Pilipinas, anong ginagawa ng mga Pilipino? Pamamartsahin natin sa lona. Yun. Tayo pa nga ang pinapatay nung unang araw, pamamartsahin pa natin sa lona. Alam niyo kung sinong nagligtas sa atin mula sa pananakop ng mga Romano sa Pilipinas? Yung Amerika. Amerika ang nagligtas sa atin. Pangalawa, sinakop tayo ng Hapon. Sinong nagligtas sa atin? Amerika. Sila yung nagbigay ng federal. Government federal sa atin. Federal insular. Binigyan tayo ng kalayaan ng Amerika. So, pasalamat tayo sa Amerika. Yung Sabadista, sino? Amerika. Yun. Ikaw sa Roma ka pa. Hindi mo alam, ang daming pinapatay. Hindi lang yan nagtimpi tayo ng galit, no? Hindi lang. Pero pag pumunta sa kasaysayan, kasi mahilig kayo sa kasaysayan eh. Pag pumunta tayo sa kasaysayan, milyon ang napatay ng mga Romano. Nakalahi natin. Amerika, walang napatay ang Amerika sa atin. Alam ba ninyo yung death march ng Bataan? Kapas to Tarlac? Kung alam niyo yung kwento, tingnan niyo sa YouTube. Ang daming namatay dyan, libo-libo yan sa death march. Tracy Martires, yung Tracy na martyr na pinangalanan ngayon Tracy Martires sa Cavite. Tracy yan na Pilipino na pinatay. Tatlong pare na pinangalanan Gumborsa, si Gomez, Burgos at Zamora, pinatay ng Romano. Ano ba ang katulan ng Romano? Napakalupit. Pag nagkamali, patay. Pwede namang ikulong, makalaya pag mga 10 months o 10 years o 5 years, huwag naman patay. Itong mga turo ng mga Romano ngayon, pangpatay sa kaluluwa. Yun ang delikado. So, yun po, malinaw po dito sa akin pong channel, magtuturo lang po tayo ng tama. Hindi po tayo sasabihin na Bible alone. Kahit lalaban tayo kahit sa kasaysayan. Kasi alam natin ang kasaysayan. Kung sabihin nila, Bible alone kasi kayo, o sige, hindi tayo Bible alone. Pero mayroon din kami. Mayroon kami dyan. Kasi ako, experience ako, tumatanda na ako ngayon. Nakikinig lang ako dyan sa YouTube, yung mga tirada ninyo dyan. Hindi po maganda ang tira ninyo. So, kung mayroon mga akong tira din hindi maganda, binalik ko lang din po sa inyo yan. Mga CFD ng Katoliko, pag nagturo po kayo ng mensahe, walang kapintasan po. Yun po ang sa Biblia. Marami kayong makumbinsi kung walang kapintasan. At saka huwag yung sinungaling. Yung sabihin niya si Kristo nagtatayo ng ano ninyo. Hindi niyo tanggap na si Constantino. Bakit? Next video panoorin niyo. Dito sa aking channel, Mariology TV Study. Nagsasabi ng katotohanan. Thank you so much. God bless each one of us. Bye-bye.